So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, pag-usapan ulit natin yung mga katangian ng isang quality na manok. Ano ba talaga yung katangian ng isang maayos na manok kung kayo man ay maghahanap, kung kayo man ay titingin. So ito po mga kamanok, akin pong i-elaborate sa inyo isa-isa kung ano man yung mga katangian na dapat nyo pong hanapin sa inyong aalagaan na manok. Okay? So, ngayon po mga kamanok, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa ating na-breed last season. Okay? So, ito po ang ating isang signature line. Okay? So, ito po ang ating bulik. Okay? Ito po ay Dome over Gilmore Claret. Okay? Dome over Gilmore Claret. So ito po ang isa sa ating na-breed. Okay? So maganda ang katawan, magandang sukat, ang istasyon, maganda rin po, magandang manok. So para sa akin, isa po ito sa quality na tinatawag. Okay? So sigurado ako, marami din po sa inyo na ganito po ang standard. Okay? Pag sinabing quality, ang isang manok. Pero ngayon nga sa video ito mga kamanok, sasabihin ko po sa inyo ang mga katangian na dapat nyo pong hanapin kung kayo ay mag-aalaga ng isang quality na manok. Okay? So kanina po, habang iniisip ko itong topic na ito, naisip ko na maganda kung isusulat natin lahat ng katangian para po naiisa-isa natin lahat ng katangian na dapat nyo pong malaman. Especially sa ating mga newbie, especially sa ating mga baguhan. So kailangan nyo po na ika nga ay makita, mahanap, okay, ang mga katangiang ito para masabi nyo po na maayos po ang inyong aalagaang mga manok. So, unang-una sa ating listahan, kailangan po ay maliit ang ulo ng manok na inyong hahanapin. So, kagaya po nito, maliit po ang kanyang ulo. So, ito po ay Pecom. Ano po? Pecom po ito. Maliit lang po yung kanyang palong. So ito po ay kalimitang hinahanap ng ating mga subscribers, mga viewers pagdating sa quality ng isang manok. So kailangan po maliit po ang ulo ng manok. Hindi po pwede nung malaki po ang ulo kasi po pagka malaki po ang ulo, kalimitan po hindi po lahat pero kalimitan po, yun po ay hindi quality. Okay? Kung ako po ang tatanungin ninyo, pag sinabing quality, so more on maliliit po ang ulo. Pero hindi po lahat ng malalaki naman ang ulo ay hindi quality. So kalimitan lang po ang quality at marami ang pumapasok sa mga quality is yung maliliit po ang ulo. Okay? So next, nandito rin po yung masikip ang sipit-sipitan. Pag sinabing sipit-sipitan, ito po yung hulihang bahagi ng manok. So pag pumasikip yung sipit-sipitan ng manok, ibig sabihin, healthy po yung manok. Okay? So, hindi ko man may paliwanag sa inyo kung bakit. Maganda yon, pero malalaman nyo po yan kapag nakapag-alaga po kayo ng manok na masikip ang sipit-sipitan. Para sa akin, isa po yan sa maayos and katangian po ng isang quality manok. Okay? So, kailangan masikip ang sipit-sipitan para po masabi natin na healthy at quality po ang isang manok. Okay? So, next, nakalagay din po dito na red or black ang kanilang mga mata. Okay? So, to make sure, kailangan po yung mga mata nila is red and darks. Okay? So, yun po ang isang quality ng isang quality manok. So, kailangan po, yun po ang taglayin ng inyong mga alaga para po masabi natin na quality. Tandaan nyo mga kamanok, hindi po lahat pero karamihan. Okay, kasi po, meron pong ibang linyada talaga na hindi po talaga pulang-pula yung mata, hindi po talaga maitim yung mata. Pag po lalo na kapag po siya ay may infuse ng mga asils, ng mga orientals, so hindi nyo po makikitaan yung mga yan na meron silang red eyes or dark eyes. Okay? So next, kailangan mababa po yung tahid. Okay, pag sinabing tahid, ito po, kailangan po mababa po yan dito po sa pagitan ng kanilang mga paa hanggang dito sa distance ng kanilang tahid hanggat maaari po yung tahid malapit po sa kanilang daliri sa paa. So isa po yun mga kamanok sa mga hinahanap ng ibang mga
magmamanok, mga viewers natin para masabing quality. Pero ako magsasabi sa inyo, isa nga po yun sa mga katangian ng isang quality na manok. Kailangan po medyo mababa po yung tahid, halos umabot na po doon sa kanyang daliri. Okay? So meron po akong ibang explanation mga kamanok dyan kung bakit po yun ay quality. Pero sa ibang video ko na lang po sasabihin sa inyo kung bakit po. Ano? So next, kailangan po makapal ang kilay. Okay? So make sure makapal po yung kanilang kilay mga kamanok. Yung ganito ng mata nila, kailangan makapal po. So para sa akin, isa po yun sa katangian ng isang quality na manok. Okay? So kailangan po ay makapal po yung ganito, yung pinakatalukap ng kanilang mga mata. So pwede nyo po yung tingnan, hanapin, at makikita nyo naman po kaagad yon, isang tingin nyo pa lamang sa isang manok. Ulitin ko, karamihan po pero hindi po lahat. Okay? So baka po malito karamihan lang po ito, baka may mga mag-react po tayo dyan na viewers. So karamihan lang po makakapal po yung kanilang kilay. So yan po ang isang katangian ng isang quality na manok. So next, makapal ang hibla ng buntot. Okay? Pag sinabing hibla ng buntot, ito pong ganito. Makakapal po. Ito po, manipis po ito. Manipis pa. Pero pag ito po ay lumugon, maaari po siyang kumapal. Yung sunod na tubo niyan, makakapal na po. Ito po kasi bata pa. So hindi pa siya nalugon, kaya po mapapansin nyo, manipis pa po yung kanyang buntot at hindi pa natin makikitaan ng kakapalan yung buntot nila. So makikita nyo rin yan kapag magulang yung manok, lumugon, at nakita nyo po na makakapal yung hibla ng buntot, lalo na yung primary feathers nila dito, yung dalawang nakaganon, makikita nyo makakapal. So quality po yun mga kamanok. Pag sinabi natin quality, makakapal po ang hibla ng kanilang mga buntot. Okay? So next, pencil fit. Ayan, so ito kalimitan, palagi hinahanap unang-una ng ating mga kamanok. So, pencil fit. Ito, gaya po na ito. Kailangan po, pencil fit po ang inyong makikita na manok. So, kapag po pencil fit na ganyan, isa lang po ibig sabihin, quality po ang isang manok. Okay? So, pencil fit, kailangan manipis po ang kanilang mga binte. Yung iba, pag nakakakita ng makakapal, ayaw na po. So, sasabihin nila, hindi daw quality. Pero hindi po lahat ng pencil fit at hindi rin lang naman po lahat ng malalaki ang paa ay hindi po quality. Tatandaan nyo po yan. Kalimitan lang po o karamihan lang po na pencil fit, yung po ang kadalasan na katangian ng isang quality na manok. Okay? So, and last, kailangan po ay nakataas palagi yung kanilang mga paa. Nakaganyan po palagi. Ito po, hawak kong ito. Tingnan nyo po. Ayan. So, ito po ay tama lang. Ayan. So, tama lang. Meron po kasing kapag po ang manok ay medyo yung binata na, so talagang nakataas pong ganyan ang kanilang mga binte. Kapag ganitong mga bata pa mga kamanok, so yung iba hindi pa nila itinataas yung kanilang mga paa dahil nga po hindi pa sila ganong kabinata. Pero pag ito po ay gumulang, ito po ay nag-isang taon o nagbinata, makikita nyo po, tataas na rin po yung kanilang mga binte. Kaya yung iba nating mga kamanok dyan, pagdating sa pinupuntahan natin, pag nakita nilang nakataas ang binti na ganyan, sabihin, quality, iniiwasan na po nila. Which is, yun nga po, katangian nga po talaga yan ng isang quality na manok. So, lagi pong nakataas ang paa. And kabaligtaran naman ito mga kamanok, kung ang mga paa naman palagi ng isang manok, lagi nakababa na ganyan, ibig sabihin, so possible may infusement siya ng native or may infusement siya ng ibang linyada, katulad ng mga oriental chickens. So, kalimitan po lahat ng oriental chickens is nakababa po yung kanilang mga paa. At yun naman po ang hindi nakikita ng ibang mga magmamanok kapag dating po natin sa ating mga pinupuntahan. So, yun pala may breed or may infuse ng oriental, kaya pala nakaganon, akala nung iba native, akala nung iba hindi po quality. Pero pagdating po sa pupuntahan natin, talagang matatawa ka na lang.
Okay? So, yun po mga kamanok, ilan lang po yun sa mga katangian ng tinatawag nating quality. At sana kahit pa paano mga kamanok, makatulong po yung mga tips na yan pagdating sa inyong paghahanap ng isang quality na manok. So, ito po mga kamanok, masasabi ko pong quality ito. Pagtingin ko pa lang po sa tindig, sa itsura, at sa katangian, para sa akin, ito po ang isa sa masasabi kong quality. Ayan. So, ito po ay ano pa lang 6 months. Pero pag ito po ay tumungtong ng mga 8 or 1 year old, makikita po natin talaga ang talagang postura nitong ating bulik na ito. So, paano mga kamanok? Sana kahit paano makatulong ang ating tips na yan pagdating sa ating mga newbie, mga baguhan. Okay? So, kung gusto niyo pa ng mas maraming tips na ganito, kagaya nito, tungkol sa pagmamanok, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video natin. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.